Noong umaga ng September 2, 2017 sa Mexico, napansin ng mga empleyado ng isang hotel ang kakaibang pangyayari. Isang lalaki ang umalis mula sa kwarto na tila nagmamadali. Dahil sa pangamba, nagpa siya silang tignan ng kwarto. Kumatok sila pero walang sumasagot. Isang empleyado ang sumilip sa pinto. Ito'y nagulat at napaiyak sa kanyang natuklasan. Noong August 31, 1994, ipinanganak ni Consuelo Salas ang kanyang pangalawang anak. Ito is Victoria Pamela Salas, nakilala rin bilang Pamela. Lumaki siya sa lungsod ng Mexico kasama ang kanyang mga kapatid at lola na si Josefina. Lumaki siya sa isang simple ngunit pasigasig na pamilya na pinangungunahan ng kanyang ina at amain na si Salvador San Pedro na nag-ampon at nag-alaga kay Pamela bilang sarili niyang anak. Noong 2017 sa edad na 23, nagtatrabaho na si Pamela sa isang kumpanya ng telemarketing at nangangarap na makabili ng bahay para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagnanais na makapag-aral ng tourism, iniwan niya ang mataas na paaralan upang magtrabaho at makatulong sa gastusin sa bahay dahil hindi sapat ang kinikita ng kanyang ina mula sa paglilinis ng bahay at ng kanyang ama na nagkatrabaho sa isang gasolinahan. Nakishare siya ng kwarto kasama ang kanyang lola na noong 2017 ay nakaranas ng malubhang sakit, ang diabetic coma at anemia. Pinagtuunan ng pamilya ang pag-aalaga kay Lola Josefina upang maiwasan ang anumang stress na maaaring magpalala ng kanyang kondisyon. Kinahiligan ni Pamela ang pagsusuot ng magandang damit, paglalagay ng makeup at madalas na nagpapalit ng kulay ng buhok. Bagaman hindi siya matangkad, nagsusuot siya ng mataas na takong na bumabagay naman sa kanya. Ayon sa kanyang ina na si Consuelo, mayroong higit na 20 na sapatos si Pamela. Tulad ng marami sa kanyang edad, nag-e-enjoy siya sa paglabas kasama ang mga kaibigan at sa malayang buhay. Noong 2015, sa isa sa mga gala niya, nakilala ni Pamela si Mario Sainz sa isang event at nag-umpisang magkita sila ng madalas. Si Mario na 6 na taon ang tanda kay Pamela ay natupad ang kanyang pangarap na makapagtrabaho mula sa kanyang hilig na skateboarding. Nagsimula si Mario sa skateboard noong siya ay 12 years old pa lamang at naging pinakamahusay na skater sa lungsod ng Mexico. Nakilala siya sa mga international na kompetisyon at nakakuha ng mataas na ranggo sa iba't ibang event sa buong mundo. Salamat sa kanyang mga sponsor na nagbigay sa kanya ng malaking pinagkukunan ng kita. Nag-invest si Mario sa negosyo at nagtayo ng mga tindahan na nagbebenta ng mga espesyal na skate shoes, skateboards, protective gear, at iba pang may kaugnayan sa skateboarding. Nakilala rin siya sa social media kung saan siya ay makikita na nagsasanay, nakikipagkompetensya o simpleng nagpo-post mag-isa o kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang imahe ay isang malaya at masayahing batang lalaki. Sa kasabang palad ang kanyang mga pangarap na makilahok sa 2020 Tokyo Olympics ay nasira dahil sa mga susunod na kaganapan. Noong unang bahagi ng 2017, nagpatuloy si Mario at Pamela sa kanilang relasyon at naging mas patatag ito. Ayon kay Consuelo, madalas na gumugugol ng weekend si Pamela kasama si Mario at ang kanyang 10 years old na anak. Sa kabila nito, naniniwala si Pamela na walang patutunguhan ng kanilang relasyon. At minsan ay umiiyak siyang sinasabi sa kanyang ina na parang magulo na ang lahat. Ayon sa mga saksi, si Mario ay napakasiloso at mahilig magkontrol ng tao na nagdulot ng mga ups and downs sa kanilang relasyon, kasama na ang ilang pakikipag-break at pakikipagbalikan. Noong August 31, 2017, pinagdiwang ni Pamela ang kanyang ika-23 na kaarawan. Ginising siya ng kanyang ina ng alas 7 ng umaga na may yakap at pagbati ng maligayang kaarawan. Bumangon si Pamela at nagsimula ng kanyang beauty routine. Tulad ng dati, nag-makeup siya, nagsuot ng magandang outfit at mataas sa takong bago pumunta sa trabaho. Sa buong araw, nakipag-ugnayan siya sa kanyang ina sa pamamagitan ng mga online messages. Pinagmamalaki na nakatanggap siya ng 2 chocolate cake at nangangako na magkakasama silang titikman ng mga ito pagka-uwi niya. Ngunit sa kalaunan ng araw na iyon, pinaalam ni Pamela sa kanyang ina na siya ay maliliit ng uwi dahil sinundo siya ni Mario mula sa trabaho para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Kinabukasan, paggising ni Consuelo, hindi pa niya nakita ang kanyang anak, kaya sinubukan niyang kontakin ito.
Sinabi ni Pamela sa kanyang ina na binigyan siya ng day off sa trabaho at pumunta sila sa isang kalapit na lungsod, ngunit sila'y papauwi na. Nang magbandang 3 p.m., tinawagan ng ama ang kanyang anak na nagpatunay na siya ay kasama si Mario at malapit nang umuwi. Nagpaalam siya sa kanya at umaasa makikita siya sa loob ng ilang oras. Habang lumilipas sa mga oras ng walang karagdagang komunikasyon, nagsimulang mag-alala ang pamilya. Ang mga pagtatangkang makontak siya ay hindi nagtagumpay at noong Biyernes ng gabi ay hindi na umuwi si Pamela. Bandang Sabado, sinubukan muli ni Consuelo na makipag-ugnayan sa kanyang anak ngunit nabigo siya. Ang kakulangan ng tugon ay nagbigay sa ina ng isang matinding pagkabahala. Ngunit umaasa pa rin siyang maririnig ang mga yapak ng kanyang anak at makikitang papasok siya sa pinto. Habang lumilipas ang oras, lumalalim ang pagkabahala ng pamilya. Bawat hindi pagsagot sa tawag at mensahe ay nagpatindi sa kanilang pangamba. Nanatili si Consuelo sa bintana, naghihintay ng anumang palatandaan ni Pamela. Ngunit bandang alas 8 ng gabi, 2 pulis ang kumatok sa kanilang pinto at tinanong ang mga magulang ni Pamela. Agad na nag-isip si Consuelo ng mga posibilidad. Natakot siya na maaring nagkaroon ng aksidente o nakulong ito dahil sa labis na pag-inom. Naghanap siya ng mga sagot kaya tinanong niya ang mga pulis kung ano ang nangyayari sa kanyang anak, kung nasaan siya at kung maayos pa siya. Sinabi ng mga pulis kay Consuelo na hindi nila maibibigay ang anumang detalye. Ngunit giniit nila na pumunta siya at ang kanyang asawa sa himpilan ng pulisya kaagad. Tinanong din ng mga pulis kung kilala nila si Mario. Nang kumpirmahin ni Consuelo na kilala niya ito, hiniling nila ang anumang impormasyon tungkol sa kanya dahil sa akin na kailangan nilang mahanap siya agad. Desperado na malaman ang nangyayari, hinikayat ni Consuelo ang kanyang asawa na mula sa trabaho at pumunta sila sa itinalagang lugar. Na dumating naman bandang alas 10 ng gabi. Noong una sinabi sa kanila na ang kanilang anak ay inakusahan ng pagnanakaw ng facial prints. Gayunpaman nalaman nila na ito ay hindi tama dahil isang babae na may parehong pangalan ang na-detain para sa pagnanakaw. Sa kasamaang palad, mas masahol pa ang katotohanan. Matapos i-verify ang kanilang mga pagkakakilanlan, ipinaalam sa kanila ng mga opisyal na wala na ang kanilang anak. Kinailangan ng ama na harapin ang isa sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay, ang kilalanin ang labi ng kanyang anak. Si Consuelo ang ina sa gitna ng matinding kalungkutan ay nagpahayag ng takot na makita ang anak dahil baka hindi niya kayanin ang sakit na dala nito. Sa kanyang labis na pagdadalamhati, sumigaw si Consuelo, puno ng pag-aalinlangan na sinasabing buhay pa ang kanilang anak. Ngunit ano nga ba ang nangyari kay Pamela? Mula sa huling pakikipag-ugnayan niya sa kanyang pamilya hanggang sa gabi ng September 2 nang matanggap nila ang malungkot na balita ng kanyang marahas na pagkawala. Ang mga paunang ulat batay sa opisyal na investigasyon ay nagmumungkahi kay Mario bilang pangunahing sospek. Dahil sa kinumpirma ng mga saksi na siya ang huling nakitang kasama ni Pamela noong gabi ng September 1. Sa pagbabalik tanaw sa mga pangyayari matapos ang kanilang biyahe, ay nag-check-in ang magkasintahan sa Nova Coapa Hotel. Umorder sila ng alak at hapunan at kalaunan ay nakipag-ugnayan sa mga tauhan ng hotel upang magreklamo tungkol sa hindi gumaganang wifi. Sinubukan ng isang empleyado na ayusin ang issue sa pamamagitan ng paglagay ng password sa kanilang mga cellphone. Ang susunod na komunikasyon ay naganap bandang 5:30 ng umaga ng September 2 nang ipaalam ni Mario sa reception na aalis na siya. Ngunit sinabi niyang mananatili pa ng kaunti ang kanyang partner. Nang dumating ang oras para mag-check out, pumunta ang cleaning staff at kumatok sa kwarto nila Pamela. Ngunit walang tumutugon. Narinig nila ang tunog ng shower na gumagana. Isang empleyado ang tumingin sa isang puwang at laking gulat niya sa kanyang nakita. Mga mansya ng pulang likido ay nasa buong kwarto. Pinilit nilang buksan ang lock at nang makapasok sila sa banyo, ang kanilang nakita ay nagpaiyak sa kanila. Ang babae ay wala ng buhay. Nanaliliko sa mainit na tubig na umaapaw sa sahig at mukhang ito'y nangyari ng 10 oras na. Ang mga forensic report ay nagmumungkahi na siya'y tinamaan ng maraming beses. Nagkaroon ng malalim na sugat sa bandang liig at nagkaroon ng mga matinding mga marka mula sa matagal na pagkakababad sa mainit na tubig. Kinabukasan ng nakakasindak na pangyayari, isang paggunita ang ginanap para kay Victoria Pamela. Ang pamilya at mga kaibigan ay naglabas ng kanilang kalungkutan, pagkabigo at galit sa pagkawala ng isang babae na nagpunyagi upang suportahan ang kanyang pamilya.
Si Mario na agad na tinuturing na suspect ay dumalo pa sa lamay noong linggo. Nagpakita siya upang magbigay ng kanyang respeto. Ngunit nagdala rin ng mga dokumento na layuning linisin ang mga lumalabas na hinala laban sa kanya. Gayunpaman tinawag ng pamilya ang pulis nang makita siya. Nagalit si Mario sa mga pulis na nauwi sa kanyang pag-aresto. Noong September 4, tinukoy ng Attorney General ng lungsod ng Mexico ang pagpaslang kay Victoria Pamela bilang pamamaslang dahil sa kasarian. Sa isang press conference, sinabi na ang kanyang partner ay nagbigay ng mga pahayag at may mga saksi na nakita silang magkasama sa loob ng hotel. Gayunpaman 2 araw matapos nito, pinalaya si Mario. Ang kanyang pag-aresto ay hindi direktang konektado sa pagpaslang kundi sa alitan sa mga pulis na nangyari nung lamay ni Pamela. Iniulat ng lokal na media na nagbigay siya ng ebidensya na nagpakita sa kanya na nasa ibang lugar siya nung oras ng insidente. Inaki ni Mario na siya ay nagkaroon ng aksidente noong gabi ng September 1 na nagresulta ng pagkakaroon ng flat tires ng kanyang sasakyan. Ito'y matapos tumama sa isang pothole. Iniulat niya ang insidente sa kanyang insurance company at nag-file ng reklamo sa Public Prosecutor's Office para sa municipal compensation sa pinsala. Sinabi niyang kasama niya ang kanyang anak at mga kaibigan na naglinis ng kanilang bahay. At ang aksidente ay nangyari habang siya ay bumibili ng pagkain para sa kanila. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, nagtago si Mario matapos ang kanyang paglaya. 1 buwan matapos ang insidente, humingi ng hustisya ang mga magulang ni Victoria Pamela na alam nilang haharapin nila ang isang mahirap na proseso. Bandang Oktubre, nag-issue ang isang hukom ng Mexico City Superior Court of Justice ng arrest warrant kay Mario. Pinahayag ng hukom na hindi na-verify ang alibi ni Mario at ang ebidensya ay tumuturo sa kanya bilang pangunahing suspect. Halimbawa, ang security camera footage sa Public Prosecutor's Office ay hindi siya nakita sa lokasyon na sinasabi niyang kinaroroonan niya. Bukod dito, humiling ang mga otoridad ng Interpol Red Notice para sa kanyang international location. Nag-aalala na baka subukan niyang umalis ng bansa o baka nakaalis na. Mailang ebidensya ang lumabas kabilang ang mga huling komunikasyon mula kay Victoria Pamela. Mga pahayag ng saksi na tumutukoy kay Mario bilang kanyang kasama sa hotel. At forensic findings na mga natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Pamela ay tumutugma kay Mario na nagpapatibay sa kaso laban sa kanya. Ang security footage ay nakuhanan si Mario na pumapasok at umaalis sa hotel. At higit pang mga testimonya ang nagsasabi ng kanyang pagsiselos ay malamang na naging sanhi ng pagpaslang. Ang pagsusuri ng cellphone ni Pamela ay sumusuporta sa teoryang ito. Bago maisampa ang kaso laban kay Mario at makarating sa korte, nagkaroon ng matinding laban sa social media kung saan ang mga netizen ay naglaro ng mga papel ng abogado at hukom. Araw-araw naglalabas sila ng ebidensya, nagbabahagi ng kanilang mga opinyon at tumutukoy sa mga hindi kapanipaniwalang mga pahayag. Sa kabila ng mga pagsisikap ng pamilya ng biktima na mapabilis ang investigasyon at makamit ang hustisya, sila'y patuloy na nakaranas ng pangalawang pang-aabuso. Partikular sa pamamagitan ng isang kampanya sa social media mula sa mga taga-suporta ng sikat na skater. Layunin ng mga aksyon na ito na sirain ang reputasyon ni Victoria Pamela na pinaslang sa edad na 23 years old. Nagsulputan ng mga maling impormasyon na nag-akusa sa kanya tulad ng gumamit daw ito ng bawal na gamot, karahasan o baka merong depresyon. Sa kabila ng mga paninira, lumaban ng pamilya kasama ng mga organisasyon para sa kababaihan. Gamit ang katotohanan at mga opisyal na dokumento, kabilang ang autopsy report na nagpatunay na walang ebidensya ng paggamit ng bawal na gamot. Bagaman may mga bakas ng alcohol, hindi ito sapat upang magdulot ng pagkawala ng malay. Kinundi na rin ng pamilya ang mga otoridad ng kabisera dahil sa pagpapahintulot sa pangunahing suspect na makatakas matapos ang 2 araw na pagkakakulong. Nag-aalala sila na baka hindi na mabibigyan ng katarungan si Pamela. Binigyan din nila na ang mga aksyon ng mga otoridad ay nagbigay daan sa suspect na magtago at makatakas. Bumangon ng pamilya laban sa mga magkakaibang ulat, tulad ng inisyal na pahayag na may-ari ng hotel na nagsasabing nahagip ng kamera si Mario. Nakalaunan ay binawi dahil sa pagkasira daw ng security equipment. Publikong tinanong nila Consuelo at Salvador kung bakit hindi tumutulong si Mario sa paghahanap ng katarungan para kay Pamela kung siya'y talagang walang sala. Nakahanap sila ng kakampi sa media na tumulong sa pagpapanatili ng kanilang kaso sa mata ng publiko.
Habang lumilipas sa mga araw, nananatiling bumabao ng sakit ng pagkawala ni Pamela. Ang mga magulang ay nagprotesta upang taasan ang kamalayan sa isang lungsod, kung saan ang mga demonstrasyon laban sa marahas na pagkasawi ng mga kababaihan ay nagpapatuloy. Noong kalagitnaan ng November, sumali ang isang organisasyon, ang National Observatory on Femicide. Noong December 15, humiling sila ng specialized unit para sa pagpaslang sa kababaihan, na dapat sila ang humawak ng kaso na ito. Ngunit sa kabila ng lahat ay nanatiling pagpaslang lamang ang pagkasawi ni Victoria. At hindi dahil sa kasarian. Pinaliwanag ng coordinator ng observatory na ang kaso ay dapat kilalanin bilang pagpaslang dahil sa kasarian, dahil sa mga pinsala, sexual na karahasan at sa romantikong relasyon ng biktima at suspect. Pagkatapos ng unang Pasko ng walang Victoria Pamela at sa pagsalubong ng bagong taon na may pangunahing hangarin na makamit ang katarungan, noong January 29, 2018, nagpakita si Mario sa isang video na ipinost sa isang YouTube channel. Dito pinalabas ang kanyang bersyon ng mga pangyayari at sinabing naging masama siya sa media. Sa video inulit ni Mario ang alibi na ibinigay niya sa mga otoridad bago siya magtago. Sinabi din niya na ang mga security camera footage mula sa hotel ay binura at tinanong kung bakit wala ni isang kamera sa paligid ang ipinakita sa publiko. Sinabi ni Mario na pinagdiwang nila ang kaarawan ni Victoria Pamela kasama ang mga kaibigan noong August 31 at ginugol ang gabi ng September 1 hanggang humigit kumulang 8:30 p.m. Pagkatapos umalis siya kasama ang ilang mga kaibigan. Pinilit ni Mario na hindi siya pumasok sa hotel kung saan natagpuan ang katawan ni Victoria. Nagpakita siya ng testimonya mula sa dalawang kaibigan na nagsabi na noong araw na iyon kasama nila si Mario at siya ay isang inosente at sinagot ang mga nag-aakusa. Noong huling bahagi ng January, may mga bagong developments sa kontrobersyal na kaso. Nagpadala si Consuelo ng public letter sa Attorney General noong January 31, 2018 na naglalaman ng kanyang paghingi ng meeting para pag-usapan ang status ng investigasyon. Sa kanyang sulat, binigyan diin ni Consuelo na ang pag-uncover ng katotohanan at pagpapanagot sa mga responsable ay isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng buhay na walang karahasan para sa mga kababaihan. Kinabukasan, nakipagkita ang Attorney General ng Mexico City sa pamilya ni Victoria at kanilang mga tagapayo. Nangako siya na ililipat ang investigasyon sa specialized agency para sa intentional na pagpaslang laban sa mga kababaihan na dapat ay involved mula pa noong simula. Napagkasunduan din na magtatag ng working group kasama ang pamilya at mga supporting organizations upang subaybayan ang progress ng kaso. At isa sa mga pangunahing hiling ay ang pagtutok sa pagdakip sa salarin. Higit isang taon matapos ang meeting sa Attorney General at halos 19 months matapos ang pagpaslang kay Victoria Pamela, kusa nang sumuko si Mario sa dalawang ahente ng Mexico City noong March 30, 2019. Dumating siya kasama ang kanyang abogado sa isang commercial establishment sa timog ng lungsod. Naglabas siya ng video mula sa isang moving vehicle na nag-aanunsyo ng kanyang intensyon na sumuko sa mga otoridad. Muli niyang iginiit ang kanyang pagka-inosente at sinabing ang kaso laban sa kanya ay isang peking akusasyon ng prosecutor's office. Noong March 31 sa unang pagdinig, sinabi ng public prosecutor na si Mario ay nanakit kay Victoria Pamela at nagbigay ng mga matinding atake na nagdulot ng kanyang pagkasawi dahil sa pagkawala ng maraming likido. Sa kanyang pagtatanggol, iginiit ni Mario na walang fingerprints o ibang ebidensya na nagpapatunay ng kanyang presensya sa hotel room kung saan nangyari ang insidente. Gayunpaman, nag-order ang judge ng pre-trial detention para sa matinding kaso ng pagpaslang sa babae. At si Mario ay kinulong sa lokal na bilangguan. Samantala sa labas ng courthouse, isang grupo ng mga kababaihan ang nagdemand ng katarungan para kay Victoria Pamela. Itinalaga ng mahistrado ang April 4 bilang petsa para malaman kung si Mario ay formal na kakasuhan. Matapos ang sesyon, isang emosyonal na pahayag mula sa ina ang nagsasabi na magpapatuloy sila sa kanilang pakikibaka para sa katarungan. Noong April 4, naganap ang pagdinig. Ayon sa mga ulat sa media, magkahiwalay ang kwarto ni na Consuelo at Mario at nakita ni Consuelo si Mario sa pamamagitan lamang ng isang screen. Kahit binigyan siya ng opsyon na ipagpaliban ang pagdinig, pinili ni Consuelo na magpatuloy sa isang 12 hours na session. Sa pagtatapos, formal na sinampahan si Mario ng kaso at tinakda ng judge ang 2 buwan para sa investigasyon at presentasyon ng ebidensya.
Pagkatapos umalis ng korte, ipinahayag ng pamilya ni Victoria Pamela ang kanilang emosyon. Na nagsabi si Consuelo na pumasok sila na may mga pagdududa ngunit umalis na may pananampalataya dahil ang kinalabasan ay pabor sa kanila. Kahit na masakit na hindi na maibabalik ang kanilang anak, ang pag-usad patungo sa katarungan ay isang malaking hakbang para sa pamilya. Pagbalik nila sa bahay, nagbandali silang pumunta sa kwarto ni Victoria Pamela. Napuno ng alaala at mga larawan at binahagi ang mga magandang balita sa kanya gaya ng ginagawa nila nung siya ay buhay pa. Doon nila natagpuan ang huling litrato na pinadala niya sa kanila na nakasuot ng pink na damit. Sa isang mahabang judicial process na kinabibilangan ng 40 court sessions, sinubukan ng depensa ni Mario na itanggi ang mga paratang at mga ebidensya ng prosecution. Gayunpaman noong February 4, 2022 bago ipahayag ang hatol, iginiit pa rin ni Mario ang kanyang pagka-inosente. Si Consuelo naman ay nagmamakaawa para sa katarungan at para sa parusa sa pumaslang sa kanyang anak. Ang pakiusap niya ay narinig noong Biyernes nang mahatulang guilty si Mario sa pagpaslang kay Victoria Pamela Salas ng 2 sa 3 judges. Pagkatapos ng sesyon, tinakda ng mga judge ang isang bagong pagdinig para sa February 11 upang tukuyin ang sentensya ni Mario. Ayon sa Mexico City Penal Code, ang pagpaslang sa kababaihan ay may parusang 35 hanggang 70 years sa bilangguan. Ipinataw kay Mario ang 45 years na sentensya at inutusan siyang magbayad ng pinansyal na kompensasyon na nagkakalagang 485,000 pesos o humigit kumulang $23,000. Sa pamamagitan ng media outlets, naging publiko ang mga reaksyon ng mga ina ni na Victoria Pamela at Mario. Mula noong September 2, 2017, parehong nakakaranas ng sakit ang dalawang babae mula sa magkaibang panig ng kwento. Igiliit ng ina ni Mario na mali ang pagkakasentensya sa kanyang anak para sa insidente na hindi naman niya ginawa at nangako magpapatuloy sa paglaban upang patunayan ang kanyang pagka-inosente. Nilinaw niya na nais niya makamit ang katarungan para kay Victoria Pamela, ngunit naniniwala siyang hindi solusyon ang pagkakakulong kay Mario dahil naniniwala siya na ang tunay na salarin ay malaya pa rin. Ipinahayag niya ang plano na iapela ang sentensya at dalhin ang kaso sa Inter-American Court. Binanggit niya na walang bakas ni Mario sa hotel room at bukod sa reklamo ni Mario sa public ministry noong gabi ng krimen. Sa social media, ang mga taga-suporta ni Mario ay naniniwala na isang inosenteng tao siya na sinentensyahan habang ang tunay na suspect ay nasa labas pa rin. Inakusahan nila ang mga otoridad ng paggawa ng peking ebidensya at pagprotekta sa tunay na salarin. Isang mensahe sa opisyal na Twitter ni Mario ang nagsabi na sa kabila ng kawalan ng kanyang DNA sa lugar ng insidente, mga testimonya ng saksi, opisyal na dokumento at video ay nasentensyahan pa rin siya sa insidente na hindi niya ginawa. Sinabi ng kanyang mga kamag-anak na mahigit 70 na piraso ng ebidensya na nagpapatunay ng pagka-inosente ni Mario ang hindi pinansin. Sa kabila ng mga pampublikong debate, nagpatuloy ang sistema ng katarungan. Nag-apela ang depensa ni Mario sa hatol. Ngunit noong December 1, 2022, napanatili ang 45 years na sentensya niya sa bilangguan. Sa kabilang banda, dinaglaon, bawat miyembro ng pamilya ni Victoria ay nagsimulang harapin ang kanilang mga personal na laban. Pagkatapos ng kanyang marahas na pagkawala, nahihirapan sila na punan ang puwang na iniwan nito. Kinakailangang i-manage ni Consuelo ang sitwasyon ng maingat, kasama ang kanyang ina na si Josefina, upang hindi malaman ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanyang apo, dahil maaring magpalala ito ng kanyang kalusugan. Sinabi naman ng ama na si Salvador na namimiss niya ang kanyang anak araw-araw, lalo na sa gabi kapag siya ay naglalakbay mag-isa. Isang biyahe na dati niya isinasagawa kasama si Victoria pag sinusundo niya ito. Para sa kanyang kapatid, isa sa mga pinakamasakit ng sandali ay ang pagdaan sa sinihan na madalas nilang binibisita. Pinili ng nakakatandang kapatid na magsulat ng mga liham para kay Victoria Pamela dahil napakahirap para sa kanya na ipahayag ang kanyang kalungkutan ng direkta. Kahit matagal na ang lumipas at kahit na matagumpay na nilang nahanap ang katarungan para kay Victoria Pamela, nananatili pa rin siya sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay, kasama ang alaala ng trahedyang nagbago sa kanilang mga buhay. Ikaw, ano sa tingin mo? Wala nga bang kinalaman si Mario sa insidente? Kung may kinalaman siya, sapat na ba ang hatol sa kanya? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi!
Ciao!